buhay natin, sa ating mga anak. No? We are very pressured in the society. Nakikita natin, no? Nowadays, hindi na po natin yan mapipilit. Gone are the days that the generation X or boomer, no? Na wala na po tayo dun sa era. We're now in the era of technology, and we are now at the era of everything is instant. Sabihin natin instant. Napakabilis, di ba? Pagpasok ko pala, 5 o'clock na kanina, nabigla ako. Nagkakaroon pa ako ng mga meeting pagtingin ko, 5 o'clock na, so nagmadali po ako. No, ang bilis ng panahon po ngayon. Napapasin niyo po ba yun? Amen, no? Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, no? And we are pressured in the society, dahil nakikita natin, the media is so very influential sa buhay po natin, no? And yung work, minsan, nakaka-pressure din. Kailangan tumayo, kahit na may mga bagay na mga iniiwasan ka, pero kailangan magtrabaho. Parang yung kapilang, kanino ka bumabangon, parang ganyan. Sa mga nagtatrabaho po dito. No? We have a tired body, kasi alam ko, ang mga nanay, multitasking yan eh. Amen po ba? Sa lahat ng mga multitasking na nanay. Amen, yung nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng anak, gumagawa ng assignment, ang dami. Multitasking. And also, we are disturbed, no? We have the disturbed mind. Ano po bang ibig sabihin o displaced mind? Pero ang daming umiikot sa ating pong kaisipan. No? Sabihin mo sa katabi mo, kapag ka na ba? kasi lagi kang tumatakbo sa isip ko. Wala yung parang mga joke-joke, no? Kapag ka na ba? So, we have a tired body, we have a disturbed mind, because of so many things na iniisip po natin, ang kaliwat kanan. Amen? We also experience broken-hearted. Amen? Hindi naman lang yan sa relationship. Minsan, nagkaroon kayo ng misunderstanding, no? Na naging medyo na-offend ka or na-broken-hearted ka because of your sister, no? Anak mo, asawa mo, a lot of people na pwedeng naka-hurt sa'yo. And ito po yung minsan na talagang hindi naman po natin dinidisclose sa marami, our silent battles. Amen, no? Yung kahit na nakikita mo nakangiti, pero at the back of her mind, ang dami nanginginisip. Sino nakakalagay? Yung kahit na nakikita mo na ang goal lang ng goal sa mayaw, kumanta, but sometimes, meron siyang pinagdadaanan. May mga silent ba? Kaya mga silent. mga maliliit na tinig, no, sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan, that no one expect that she's been what she's going through. Amen? No? Kaya minsan napapansin mo, yung parang okay naman siya kahapon eh. At anong nangyari? Mga ganun. So, alam po mga nanay, hindi ko sila accepted po sa mga ganito. Ang dami pong mga bagay na either ginagawa natin ang big deal or something, talagang it's really a big deal. So, being a woman today is not easy. Amen po ba? Sa sakit, amen? We are walking with full of armor. Amen? Amen. Kaya hindi po tayo just. Sabihin sa katabi, hindi ka just. Hindi ka, you are major. Amen. You are not a just ordinary woman of God. Amen. You are a major creation of the Lord. Amen? No? Yung punong-puno. So we are called to be armored. Tinawag tayo ng Panginoon sa ating po mga kapatid, no? Na first time kayo nila na tumanggap sa Panginoon. Amen? Nung kung pagtanggap nyo, yung pagsabi po niyo ng amen, dinabalot na po kayo ng kalasanan ng Panginoon, no? Binigyan na po kayo ng kalasan. You are protected. So, and we are armored, not by anything else, but empowered by His love. Amen. Dahil alam natin, pag minamahal tayo, we feel very strong, we feel secure, no? Yun ang gusto ng Lord sa atin eh. Ma-empower tayo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Because the love of the Lord surpasses all understanding, surpasses any trouble na meron ka sa isip mo. Kaya hindi ka ginawang nanay ng Panginoon, amen, para problema lang. Hindi ka ginawa ng nanay ng Panginoon o babae ng Panginoon, a woman of God, na magkaroon ng mga distress or anxiety. Sabi mo, no. Never. Amen. Bigyan na natin ng
energy. No, 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 no. Amen. Shake it off. Diba? Shake it off, problema. Shake it off. No, because salita ng Lord nagpapalakas sa atin yan. Amen. Amen. What more the love of the Lord? Amen? Kasi dito, sino dito pag alam mo love na love ka, talagang you are happy, you're very enthusiastic, you're energetic, because nandun damang-dama mo. Damang-dama mo. Amen? No? So we are called to be armored, empowered by His love. Pero bakit? Ano ba ibig sabihin ng armored? Why do we need to be armored or equipped by different protection, no, sa buhay natin? Ano po ba yung ibig sabihin na kailangan tayo maging armored, or ano yung importance no? Why does God want us to be armored? In Ephesians chapter 6 verse 11, sabi po niya sa NIV, put on the full armor of God so that you can take your step. So saan po ba tayo nakatayo? Sa gabi nito. Nakatayo ka ba sa maraming babayarin? Nakatayo ka ba sa maraming problema? Nakatayo ka ba dun sa iniisip mo lahat ng mga plano mo sa mga anak mo? Nakatayo ka ba dun sa mga future ng pamilya mo? Nakatayo ka ba dun sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo? Where do you stand at this point in time? The Lord said, put on the full armor of God so that you can take your stand, saan po? Against the devil's scheme. Sa Tagalog, sabi po niya, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa laban. Amen? Sa mga pakana ng Diablo. So that means, habang ikaw ay nag-iisip ng maraming bagay kung paano mo aayusin ang mga bagay-bagay sa buhay mo, merong isang Diablo na nag-iisip din kung paano niya guguluhin na mas lalo ang buhay mo. That's why tonight, God is telling us, no, that you are created to be full armor, because that is the plan of God sa atin. For us to stand, no, to stand in the devil's scheme. Amen. Dahil po ang buhay natin ay marami po mga pwedeng mangyari. But if we know na tayo ay nasa Panginoon and we are protected by God, tayo po'y makakalakad. God can sustain us. Diba? Sabi niya para, ikaw ay makatagal sa laban. Meron po ba kayo makilala o kasama po, no, nanay na talaga, hindi na po nakaabot? Amen? Hindi na po kinaya. Hindi na po nakita yung magandang plano ng Panginoon sa buhay po niya. So, put on the full armor of God. Ibig sabihin, hindi ka kailangan lumaban mag-isa. Ang Diyos ay magbibigay ng armor or baluti po sa atin upang maprotektahan po tayo at mabigyan po tayo ng lakas. Hindi po tayo tinawag o kinawag. That is why God wants us to fully armor. Yun po yung gusto ng Lord sa atin. Yun po na po yung gusto kong maintindihan po natin. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan tayo ay punong-puno ng mga armor sa atin? No? Yung different armors na sinasabi sa Ephesians. Mamaya po matutunghayan natin. Because we need to understand na ang buhay po natin ay mayroong kakaharaping maraming pagsubok. At yung sasabihin sa iyo ng Panginoon, tumayo ka, ilagay mo lahat, no? Maging full of armor ka so that you can stand, no? At masustain mo kung ano man ang plano ng kaaway. Sa bawat laban po, sinasabi ng Lord sa atin na equip tayo. No? Equip, habang lumalaki ka, ano po yung mga equipments or mga pwede natin tawaging equip, no? Sa buhay natin. And that is the area kung saan po tayo ay may mga talentong binigay ng Lord. Yung diskarte mo, amen? Yung talento mo, yung knowledge mo, yung lakas mo, yung mga bagay na nagagawa mo, that's all a God's gift na kung saan pwede natin sabihin that we are equipped. Nakapagsalita po tayo. Dalawa pong ating mga, kompleto po ang ating katawan. Amen. Amen. That means we are equipped. Amen. Pag nakikita po natin ng ating mga kapatid, no, especially ating mga PWD, nakakamangha kung paano po sila nagpapatuloy sa buhay. Amen? Paano po sila nagpapatuloy na magpasalamat sa Diyos sa bagamat ganun po ang kanilang mga estado. They continue their life because they know, no, yung hope na meron po sila. Amen. Amen. Okay pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. So, why God wants us, no, to be armored? Because, sabi ko nga po kanina, our life is full of challenges.
Amen. At hindi na po ako magtatanong dito kung sino po yung walang challenges sa buhay. Dahil I'm sure, pag anak ka ng Diyos, it's not a better process. Amen? There's a lot of challenges. Because challenges will unleash yung miracles ng Panginoon, yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay natin. So, also we have spiritual battles and unseen forces. Yung mga bagay na minsan, bakit nangyayari to? Bakit hindi mo maintindihan, hindi mo mawari sa nanggagaling, mga problema, bakit sunod-sunod, bakit sunod-sunod kakasakit, sunod-sunod ang mga bagay. But the Bible tells us as believers, we are not just up against physical battles. Ano po yung battle natin? It's spiritual battle. Pag malakas ka spiritually, amen, I'm sure magagawa mo po ang lahat ng bagay. Because your maturity, sa ating pong spiritual na buhay, yan po yung nagsasabi sa atin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Makakaalis ka dyan. Masusolusyonan mo yan. Because alam mo sino yung source mo. Amen? Nagkakaroon lang po ng mga tangled sa buhay natin, yung parang buhol-buhol. Dahil po minsan, nadi-displace po tayo. Hindi po natin alam ano po yung gagawin, anong direction, anong mga kaparaanan. Pero natin po ang word, mabiyaya po sa ating lahat. Amen po ba? Mabiyaya po. Because we are not at war sa physical body. Hindi po tayo nakikipag-away. Katabi mo, hindi mo kaaway yan. Amen? Hindi natin kaaway ang ating mga anak, asawa, katrabaho, kaibigan. Hindi po sila ang ating tunay na kaaway. We are in the war, in the spiritual war. Yung mga sumisiksik at nagsasabi, kanina sabi nga yung sister, parang hindi siya fit, hindi siya belong, kasi may mga condemnation pa siya. Hindi naman natatapos yun eh. Amen? Hindi po matatapos yan. Pero, hindi rin natatapos ang Lord sa atin. He will sustain us. Kung paano ginagawa. Kaya hindi tinatapos ni kaaway. Kasi hindi kanya kaya talunin. What God has planted sa buhay natin, and that is for sure a victorious life, dahil hindi kanya kaya talunin si kaaway, gumagawa ng maraming bagay para matalo ka. At sasabihin niya, talunan ka. Ano po sasabihin natin? No, no, no! Never. Never. Di ba po? It sounds corny, pero minsan kahit tayo lang po, naririnig ka, sinasabi na kaaway sa'yo, no. Hindi pwede yan. Because the work of the evil is, po sa atin, mag-destroy, umatake, to steal. At alam niyo po yung word na steal comes from the Greek word klepto. Ibig sabihin, maliliit na pag-aalis. Kasi hindi ka ma-one time ng kaaway. Hindi ka niya ma-one time. Because you are protected. By the blood of Jesus, you are protected. So, kiniklepto ka niya. Ibig sabihin pa, unti-unti ka niyang kinukuhanan. At ano yung kinukuha niya sa'yo? The joy, your happiness. Minsan pa nga yung mga close sa'yo, yun yung gagamitin niya. Kasi hindi ka niya hindi ka niya ma-all out. So, ano yung gagawin niya? Because the Bible says, the thief come not for to steal and kill, to steal and to kill and destroy. Ano yung kill? Hindi naman yung literal na papatay ka o papatay ka. Ano yung pinapatay niya? Joy mo. Diba? O ayan, sinasabi ko kasi sa'yo kumain ka pa ng samji, hindi wala kang ulam ngayon. Yung mga ganun, Hindi mo. Yung mga ganyan, yung para bang aatakihin ka na doon sa paliit-liit hanggang makikita mo ng sarili mo, wala ka ng kasiyahan. Wala ka ng joy. Lahat na lang ang oras ay mainit ang ulo mo. Ba't ganyan? Parang iba ka ngayon. Bakit parang mainit ang ulo mo? Actually, hindi ka naman talaga hot-tempered. There is something going on, spiritually speaking. Because the devil is killing your joy. Dati, konting di ba? Malilit na bagay, napapasaya ka. Malilit na bagay, nag-i-enjoy ka. Malilit na bagay, naging grateful ka. But when the attack of the devil comes, pinapatay mo niya ito unti-unti. Amen? But according to the word of Jesus, din po, sabi niya, alam naman po natin ang Panginoon ay dumating para tayo po ay magkaroon ng
buhay. So that means, kung meron mga gawang ganito ang kaaway, kaya po pala kailangan po natin maging fully armored. Amen. Fully armored. Nasa atin po, sa anong area ng buhay po natin, kailangan po natin ang mga bago na po yun eh. Kasi alam mo, sabi po niya, alam mo that every day is a blessing. And yung nagising ka, buhay ka, may lakas ka, that's a blessing. Amen. And on the other hand, alam po natin na meron po gagawin ng kaaway. But, as you step out of your bed, sabi nga po, no? Yung napanood ko sabi niya, even pa na bumaba ka sa bed mo, at your bed pa lang, before you step your foot in the floor, you pray. Because alam po natin that the devil can, no? Madali siya, shum. Lahat ng pwede niya nang tignan sa sarili mo, sa buhay mo, talagang aatakihin ka niya. Again, may salita ang Panginoon dito. Kung alam mo saan ka nakatungtong, no? Kung alam mo sino ang tinutungtungan mo, now you can take stand against the devil's scheme. Hindi ako mahina. Amen, no? Hindi kami poor. Amen? Walang nilikha ang Panginoon ng poor. May mga time na, no? May pagdadaanan lang, pero hindi tayo nilikha ng Panginoon. Hanggang dyan lang po ang buhay natin. Malaki po ang plano ng Lord sa buhay po natin. Maybe it's not yet the time, but surely, God's time will come over. Amen? Amen. So, to stand firm against the enemy's attack. Second, to protect us from spiritual weariness. Amen. Sino po dito yung marami pong mga iniisip? Amen? Life challenges, whether emotional po yan, mental, physical, no? It can tear us down, wear us down, no? Buti din talagang yung, alam mo yun, maglulok ka. Alam ko po, mayroon sa atin naka-experience na yan, no? Parang it's the end of the rope. Parang yun na yung last na lang. Last step na lang, last mo na lang, as in. Parang hopeless ka na. No, but the armor of God is telling us, we need it because God wants us to protect us from spiritual weariness. Dahil marami po tayong marami pong pwedeng pumasok sa isip natin. But ang maganda po dito, yung protection po sa kaisipan, amen, napakalaki pong biyaya sa Panginoon, pagpapala po sa Panginoon nga. Because ang tao na meron pong maraming kagulong ihanan, marami kang nadi-disturb yung mind mo, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi makapag-desisyon ng maayos, hindi ka makausap ng maayos. Amen? Until such time, makikita mo na lang yung sarili mo, nandun ka na lang sa sulat. Na hindi mo alam bakit ka napunta doon. Hindi mo alam bakit ganyan na lang yung itsura mo, ganyan na lang yung mga disposition mo. But God is telling us to be equipped, not to be armed, so that we can protect, no, ourselves through God, no, sa spiritual weariness. Hindi po binigay ng Panginoon, hindi po plano ng Lord sa atin na tayo magmukmok, tayo po ay magkaroon lamang ng mga bagay na i-steal po sa mind natin. Sabi nga ng isang joke, di ba? Parang kung nagre-rent daw ang mga problema, ang laki na ng utang niya sa buhay natin. Kasi ang tagal na daw niya sa kaisipan natin. Walay pa rin. Di ba, no? Eh kung nagre-rent lang daw ang problema, dami na. Hindi, yung laki na ng bill mo. One time, meron pong examination, no? Kailangan mag-take nito, ganyan. So, worried ka kasi pinadala ka doon ng company para mag-exam ka at anuhin mo yan, ganyan ipasa mo. Kasi binayaran mo. So, ako naman, sobrang worried. Paano? Gaya ko naisip, nakakahiya, manager ka pa naman, nakakahiya, kumasas ka pa, sasabihin ng mga colleagues mo, gano'n, dami. Pero nung na-share po yun, no, sinabi yun, sabi ko, kasi hindi natin nakuha to, ganyan. Sabi ko ng isang, fellow women, no? Kapatid po natin na sa katrabaho, pero at the same time, isa po sa nilulukang kong pastora, sabi, bakit? Mamamatay ka ba pag bumagsak ka? Minsan, talagang kailangan mo lang may manggising sa'yo, eh. No? Iniisip mo na yung worst, pero parang isang ganun lang, bakit? Wala namang mangyayari. Minsan tayo lang po yung nag-iisip. Tayo lang po yung naglalagay, nagle-label sa sarili po natin. Nagpapagamit po tayo sa kaaway kung anong gustong label ng kaaway sa atin. Amen?
Kaya pag sa mga pagkakataon po na yun, no, let us pray that we'll be armored, no, ng Panginoon through, na maging protected tayo dun sa mga spiritual weariness natin. Because the Bible says, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Amen. Sa dami po ngayon talaga, at sa bilis ng oras po ngayon, panahon, amen, yun na lang po yung pwede. Let us enjoy one day at a time. Hindi po yung sinabi mag-enjoy ka at pabayaan mo ang mga bagay. No, it's not that. Ang sinasabi ng Lord, if there are challenges, if there are things na talagang may mga bagay talaga tayong pinagdadaanan, but let us enjoy God's faithfulness. Let us enjoy God's provision. Let us enjoy God's presence. Amen? Hindi yung sinabing wala kang problema sa mga oras na to, wala kang mga pinagdadaanan, but huwag natin kalimutan that we have to enjoy, amen, God's presence one day at a time. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Let us enjoy one day. Amen. Ano pa po? Ano yung mga bagay na nakikita po natin bakit kailangan po tayo maging armor? Number 3 is to empower us to fight back with His Word. Ito na, no? May mga tinatapon ka na, may mga sinasalita. Alam niyo po, life and death is the power of tongue. Kung tikong ka, at hindi mo kayo sabihin in the name of Jesus. No? Sickness, get out. Amen. Huwag yung, sakit ng milag na din, ganitong araw na. So natututo po tayo kung paano po tayo maging malakas sa pagbigkas, no, ng salita ng Panginoon. Because that has a power. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 6 verse 17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kung kanina napapanghinaan ka, tanggapin mo lahat ng salita ng Panginoon sa gabi nito at ikaw ay mapapalakas. Amen. Amen. Take that word, take that sword of word ng Panginoon, pagkatalam ng Panginoon, ito po ang kailangan po natin. So always dwell, no, in the word of the Lord. Empowering po ng ano na po nito, no, ng point na ito, dahil alam po natin minsan sa isang maliit na salita ay nakakapatay ng isang kapwa. Amen? Hindi mo alam, sa isang salita mo, no, you kill the joy of that person. You kill that encouragement of that person. KJ ka, kumbaga. Dahil lang sa isang salita na yan. But, minsan, hindi mo alam. You're not conscious. And maybe that's the scheme, no? Scheme of the devil. Ginagamit na yun. So, na-offend. So, let us always look at the mga words, no? Na lumalabas po sa atin. The words that should give, no, blessing and life-giving words sa ating pong mga kapatid. Kung may mga nahina, amen, bigay po natin, no? Hindi naman po nanggagaling sa atin ang salita eh. Sa Lord po yan, ginagamit po tayo ng Panginoon para po bigkasin natin. Sabi natin, bigkasin. Amen. We have to speak. Amen. And utter the word of the Lord. Amen. Speak it with boldness and with trust, no, na sa Panginoon, na ang mga salita niya ay may kakayahan magbago, no, ng sitwasyon. Magbago ng isang problema o sitwasyon o tao. Amen. So let us take the sword of the word of the Lord. Amen po ba? When we know God's promises and we speak His word now over our situation, kasi nandiyan na po yan eh. Nandiyan na po yung mga sitwasyon. We cannot do anything about it. No? Sabi nga nila, it's how you respond to the situation. It's how you react to the situation. It's not the situation will affect you or influence you. Kailangan baliktad. Pa-outward po tayo kasi ang mga anak ng Diyos, moving forward sila, hindi po sila pa-backward. Amen? Kaya kailangan, andoon, pag tumayo ka, dala-dala mo itong mga armor na ito. Amen? Number 3, yun po, no? Sabi niya, because when we know God's promises and speak His word over our situation, we can fight back. We can fight back. Because God's word remind us who we are, no? Sa harapan ng Panginoon. Alam mo eh, kahit anong sabihin ng iba, ganito ka, ganito ka, ganito ka, napagalitan ka kasi ganito, ganito. Minsan napapalakas ka doon sa alam mo, basta ako, alam ko, mahal ako ng Lord. Buti na lang, anak ako ng Lord. Minsan ganyan po kami sa office. Pag napapagalitan ka, kasi may domino effect. Pag
bang inabsorb mo yung init ng tao ng iba? Or talagang, parang ano ba yun? Yung parang ginanon ka, tapos sinalo mo, yun, nag-baby fall effect po yun. Amen? Pero ang Lord, pag sinabi niya, pag pinaintindi sa'yo, pinaisip sa'yo ng Lord, hindi naman ako tamad, hindi naman ako procrastinate, hindi lang, alam ng Lord kung ano, I done my best, I tried my best, no? Buti na lang Lord, ikaw alam ko kung sino ako sa'yo. Then, yung self-esteem natin, yung confidence natin, hindi doon sa kung ano yung tingin sa'yo ng ibang tao. Amen. Hindi yun kung paano ka nila tignan. Kung paano, tignan mo kung paano ka tignan ng Panginoon. Amen? Kaya nga binigyan ka niya ng kompletong, amen? Kompletong part ng katawan, nakakapagsata nakikita ka, para makita mo yung mga malaking bagay na ginawa ng Lord sa atin, sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Because when we're weak, no? When we're weak, and pag nandun tayo sa panahon na tayo talagang mahina, hindi mo kaya tumayo. Hindi mo kayang sumigaw, hindi mo kaya lupay-pay ka. Amen? Kaya gusto ng Lord punong-puno ka because that is how He wanted us to attack, no? The devil's scheme. The enemy will try to speak lies because He's the father of all lies. Amen? Lahat ng hindi magaganda na sumisiksik sa isip mo, hindi po galing sa Lord yan. Galing sa kaaway. Kaya po napaka-importante that we are fully armored because we can fight back. Amen? Because the Word of God is our weapon. Our weapon to devils, skin, to the fear, discouragement, belittle, no? Yung mamalitin ka ng kaaway. The Word of God is our defense. Amen? Our weapon para mawala po yun sa ating pong mga kaisipan. Because the Word of God is living and active. Hindi po patay ang salita ng Panginoon. Can I hear amen? Hindi po patay ang salita ng Panginoon. God Word is living and active. Amen. Kaya hindi po yan magiging buhay sa atin kung hindi po natin siya ina-apply sa buhay po natin. Hindi po natin siya sinasalita. No? Pero hindi ibig sabihin patay po ang salita ng Panginoon. No. It will never be. Amen. Because siya po ay buhay, ang Diyos ay buhay, maging kasalita niya, no? Noon, ngayon, at magpakailanman, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ngayon tayo. God wants us to be fully armored because He wants us to live victorious lives. Victorious lives. Sabi po niya sa Romans 8:37, in all these things, we are more than conquerors. Pwede kaya pa sigaw ng awu-awu ang lahat ng women of God. Awu-awu. Amen. No? Well, it's an illustration po kung paano po tayo magkaroon, mabiyak po yung confidence natin sa Panginoon. Kasi minsan, ang sinasabi mo, awa-awa. Awa. Diba? Victorious life. Live in it. Amen. Apply it. Say it. Kasi yun eh. Yun po yung gusto ng Lord. In all these things, ano man yan? In all. Sabi niya, hindi niya, in the areas of your relationship, in the area of your marriage, in the area of your finances, you are conquerors. No. Sabi ng Lord, it's holistic. In all. In all. Siguro proportion lang. Maybe you are in the situation that your life as a whole is in proportion of different struggles, of different challenges. Pero sabi ng Lord, you are more than conqueror. Amen. Sabi mo, ako yun. Ako yun. Ako yun. No? Hindi mo lang namamalayan may mga malitit na bagay na na-overcome mo as you come here. No? Baka may mga sitwasyon na bago ka pumunta dito. Amen? Ang dami mo ng retrata sa bahay, ang dami mo ng ginawa, ang dami mo ng mga sinasabi, mga anak mo, asawa mo, na nakanamunta, na naman, mabay ka na naman. Pero you choose what is important. Amen. And that is to receive. And then the ladies ministry and receive the Word of God. In all these things. Kaya po wag po tayo mapanghinaan ng loob. Pag part or portion of our life is medyo nasa kalalagayan na sinusurrender sa Lord. Kung medyo portion of our life, it could be your physical body, maybe you're experiencing illness right now, meron kang pinaramdam,
or maybe in your relationship, pinag-pray mo, manage mo. Sa mga single ladies po na nandito, you're praying for the man of your life, no? Or in any all forms or areas in your life. Kung hindi man po yan, no, proportion, equally successful, equally in place, sabihin po natin sa gabi mo to, okay lang yan. Malalampasin din natin yan. Tatanggapin din natin yan. Amen? Tatanggapin din natin as long as we pray for it. Pray for it. Amen? So, let's remember, God wants us to be armored because the design of God to us is to live a victorious life. We are more than conquerors. You are the head and not the tail. Amen? Kaya huwag kang magtaka. One day, magiging leader ka. Huwag kang magtaka. Magiging leader ka ng mga kananayan sa lugar nyo. Ayan. Ay, Lord, saan ka pupunta? Bakit parang, naging iba yung aura mo? Parang lalo kang bumabait na eh. Sino ba yung pinupuntahan mo? Saan ka ba pupunta? Amen, no? So talaga, maybe in your family, wala kang iniisip mo, wala kang authority to say, to suggest. Diba, minsan sa magkakapatid, no? Parang ikaw yung susulo kasi si ate lang yung pinakikinggan. Pero, because you know, no, na meron kang authority at sinasabi mo ang word of God. Amen? Nagkakaroon ka ngayon ng boldness na sabihin ng mga bagay nito. Another thing, no, bakit kailangan natin maging fully armored is because to ensure that we're ready for life's challenges. Amen. We need to be strong in the Lord for the strength that comes from the Lord is the mighty power na pwede po natin gamitin for all the challenges po ng buhay natin. Amen? So be strong in the Lord and His mighty power. It says that in Ephesians 6:10. Why? Kasi nga sabi po natin, we will encounter different situations, different challenges, no? Different situations sa buhay natin that we didn't expect. Amen? Parang expectation versus reality. Diba? Pinalaki ko naman ng maayos eh. No? Dinala ko naman sa magandang school. Bakit naging ganon, Lord? Pinagbutihan ko naman sa trabaho. Binigay ko lahat, no? Binigay ko lahat ng alam ko. I contributed a lot in my work. Bakit ganon? Bakit hindi pa rin ako napopromote? Bakit yung hindi ko natatrabaho, sila yung mapopromote? Bakit sila, Lord? Ang ganda ng buhay nila, pero nasa bahay lang, walang ginagawa. Ako trabaho ng trabaho, pero ganito. No. God has an assurance sa buhay po natin that we will overcome things, no, through Him, no, sa pamagitan ng Panginoon. But God wants us to be strong because alam niya may pagdadaanan tayo. And what the Bible says, meron ka magalak kayo sa lahat ng mga pagsubok, sabi ng Lord. Di ba ironic? No? Ironic. Nandun na tayo sa proseso na ine-enjoy mo pa yung mga problema. Nandun ka pa sa proseso na tinatry mo pa, i-enjoy naman yung mga, okay lang po yan. As long as ine-enjoy mo na kasama ang Panginoon. No? Kasi lahat naman tayo nagpapaturo eh. Nagpapamold pa, no, sa Panginoon. Kaya, our journey, no, our Christian journey is dumadaan sa different process. Tinitignan ng Panginoon kung paano po tayo nagpa-progress. Eh sa one day, hindi mo na masusurprise ka na yung paano, yung perspective mo na dati worldly perspective, ngayon godly perspective ka na. Lagi mo naisip yung mga bagay, no, na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. God wants to be armored because He wants us, no, to be and to ensure that we are protected for different challenges po ng buhay natin. And finally, amen, no? Ito po yung pinaka-favorite ko po sa point na ito eh. Kasi ano man po yung gawin natin, pag hindi po natin pag hindi po ito yung ating ultimate purpose, why we are living our life, why we're serving God, bakit tayo napapatuloy sa Panginoon, ay hindi po magkakaroon ng katagumpayan. Because, you know, sabi po ng Bible, in everything that you do, do it for His glory. Kaya, ang isang bagay na nais po ng Lord, bakit tayo kailangan fully armored is because He want us to bring glory in everything that we do sa Kanya. Amen? Finally, sabi niya in Ephesians chapter 6, verse 10 to 11, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of
of God so that you can take your stand against the devil's schemes and you can bring glory to the Lord. Amen. Because lahat po ng mga desisyon natin, mga plano natin, isipin po natin kung ito po yung makakapagdala, no, ng gloria sa Panginoon. No, kalugod-lugod sa Panginoon. God has want us to be armored, no, because our victory belongs to Him. Yung victory natin sa Kanya po yan, that's a supreme purpose po eh. Kaya po tayo nilikha ng Panginoon is to bring glory, no, unto Him. So we stand firm in His truth, amen? Live out His righteousness and fight for with His power. And because through that, nagre-reflect po, no, nag-shine po ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sinasabi nila sa'yo, grabe ka, nakaka-inspire ka, kasi kahit na ang dami mong pinagdadaanan, parang hindi ko naman nakita sa'yo nahirapan ka. No? And you will tell them, glory to God. No, si Lord lang lahat ito eh. Si Lord lang lahat ang nagbigay ng mga bagay dito sa akin. Kung ako lang, it's not my mind or my power, but it's God's power, no? Sa buhay po natin. Ultimately, God wants us to be armored because yun po, no? He wanted makita ng iba, no? Mapakita natin kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan natin, kung sino yung Diyos na kakatiwalaan natin, at kung sino ang Diyos na sinasamba natin, tinatawag natin. Amen? And that in everything that we do, we give Him all the glory. So, amen po ba, no? As we saw these things, so yung mga reason bakit po pala tayo kailangan maging fully armored. Ang dami pong bagay na pwede natin isipin. Kailangan ko ba lahat yun? Kailangan ko ba? Ngayon na ba yan? Kailangan ba lahat ng mga nabanggit mo? So, ano na yan? Na-apply ko na? Yan po ay sa atin pong personal na pakikipag-ugnayan, relationship sa Panginoon. It is now our call, no, how we wanted these things, these points, na maging buhay sa buhay po natin. So, pwede po, mamaya, hindi nyo po matatandaan o makakalimutan ko, but I'm sure, no, God is moving in every heart sa gabi nito. Meron at meron po dito na kinakausap po ng Panginoon. Anong area po dito sa ating pong nabanggit, no? Sa buhay nyo, na kailangan po yung armor ng Panginoon. Is it the armor of righteousness, the Word of God, amen? And always look at paano mo mabibigyan ng glory ang Panginoon sa mga bagay ito. It could be a little step, no? A baby step. Hindi naman po yan sa patagalan natin sa buhay Kristiyano. Paramihan ng problema, paramihan ng nasolusyonan, paramihan ng na-accomplish, paramihan ng anak, ng sitwasyon. Hindi po. Amen? Ito yung panawakan ko kung paano at kalalim ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. And I cannot ask or tell kung sino po dito sa atin because it's between you and God. It's between you and God. And maybe we are at this time, no, na tayo po ay nagpapatulong sa Panginoon sa mga bagay na pinagdadaanan po natin, sa mga bagay na gugugulo po sa atin. And that is the perfect way how God can help us. Because without us, no, drawing closer to God, asking help for God, paano po siya magiging buhay po sa buhay po natin? Maybe it's the right time for us to hear this word para ma-open po yung relationship po natin sa ating Panginoon. Maybe, when was the last time you called God, God? When was the last time you asked, no? You asked favor from God? Or when was the last time na tinakbuhan mo ang Panginoon over anyone? When was the last time na sinabi mo, thank you, Lord. Salamat, Lord. Grabe ka, Lord. Ang galing mo, Lord. Amen, no? So, if any asks, no, to reflect about what we have received from the Word of God, from your life, beginning, nung bata ka, yan, pwede po ba mag-reminisce muna tayo ng konti? I hope I still have time, no? Reminisce po tayo, nung tayo po'y bata, paano ka? Paano ka nung bata ka? Are you a happy kid? Are you a jolly kid? Masipag ka ba? Amen? No? Ikaw ba yung lagi tumutulong sa mga magulang, nag-aalaga? Masipag ka mag-alaga ng mga kapatid mo? Masipag ka mag-aaral? Amen? No? Sarap balikan nung bata ka.
Amen? Sarap po natin balikan yan, no? As a sister, paano ka ba bilang ate? Amen? As you grow, di ba, lumalaki tayo. Lumaki naman po ako. Kahit 4'11 na. Lumaki po tayo, nag-grow po, no? Yung mga kapatid din natin, nagkaroon ng iba-ibang mga pagbabago sa kanilang mga karakter. Pagbabago sa atin, sa karakter natin. No? If we will reflect, no, as we grow, paano tayo bilang anak, no? Bilang bata ka, bilang ikaw na kapatid, sa mga kapatid mo, ate, kumusta ka? Nung ikaw ay lumalaki, paano ka bilang isang ate, bilang isang babae, bilang isang nanay, okay, nagkaroon ng pamilya. Amen? No? How do you see yourself transform from the time that you were young, a very jolly person? Is it the same person na ngayon po tayo ay may mga asawa na, no? May mga pamilya na? Or baka yung tanong is, nasaan na yung joy? Hindi po Sister Joy, nandun po Sister Joy. Nasaan na yung galak, yung joy, yung dating leg na masaya, maingay. No, yung palatawa, mababaw kaligayahan. Tawag nga sa akin ng bata ako, i-reveal ko na, matutina. Yan. Kasi sobrang talkative ko ng bata ako. Ganyan, kinakausap ko lahat ng bata. Kaya tawag sa akin, ang aking mga uncle, matutina. Yung pala gagamitin ko, yung pagka-talkative ko, no, sa pag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? You'll never know what's God plans sa akin. You'll never know until we fulfill God's purpose sa buhay natin. Last Saturday, I speak with the young, sa mga youth po, no? So, pinakita ko how nag-transform ako from the payatot, na ganyan. Kasi may title doon is, You Were Made for More. Amen. And gusto ko rin po sabihin sa inyong gabi to, kahit po nag-overtime na ako, wala na po kayo magagawa, nasa akin po yung mic. No? God is telling us, no, not only for the youth, but for women, sabi po ng Panginoon, you were made for more. You were created for more. No? Kaya hindi lang po tayo upo-upo lang dyan at uupo every Sunday. God created us to do more. For more. Even more. Much better. Amen? Greater things. Amen. So, paano tayo as a worker? Are you a Christian worker? Christian leader? Christian manager? Christian boss? Amen? Paano ka? Paano ka sa church, sa bahay? Ganun ka din ba sa trabaho? Are you a mentor that shares the Word of God? Mapapalakas mo ba ang mga kasama mo? As a leader in the church, in the ministry. Amen? And most importantly, as a child of God, how we reflect our life tonight, hearing those words, no, as a child of God. So, God wants us to be armored because He understands that battles we may face every day. So, sabi ng Lord sa atin as I am, amen, no? Do not fear. Sabihin mo sa sarili, sa atin po sa gabi to. Do not fear. Do not fear. Do not fear. Do not fear, for I am with you. Amen. Do not be dismayed. Do not be discouraged. Do not be demotivated. Do not be demoralized. Amen. Huwag po. Do not be dismayed, for I am your God. Amen. I will strengthen you and help you. Amen. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. So this is the promise of the Lord. This is, ito po yung kalakasan na nais ng Lord sa atin, no? Ibigay yung armor ng Panginoon. The belt of truth, no? When the world tells you're not enough, remember, I am fearfully and wonderfully made. The breastplate of righteousness, when guilt of past, no? Yung past mo, whisper in your ears. Sinasabi ng tenga mo, your past. No? Mas pangit, hindi maganda, dark. You know that you are forgiven. Let me know that you are forgiven and His love covers us, no? The shield of faith. Because sometimes, as a wife, a single woman, we face a season of uncertainty. In your finances, love po natin, relationship po natin. But by His word, by His love, na-empower po tayo, no, ng Panginoon. The helmet of salvation, when we were reminded of heaviness, ang bigat-bigat, pasal mong daigdig. Because overload ka ng kaisipan, overthinking, no? Yung mga anxiety doubts mo. But God's love, no? Because of the love of God, God guards our thoughts, our mind. Amen. The sword of the Spirit, the Word of God. Amen?
one verse can stand, can let you stand, no, over your troubles, over your problem. No, it can give you an overwhelming strength para makayanan mo kung ano man po yung mga sitwasyon na yan. And the shoes of peace, even in chaotic, amen, magulo, no, hindi payapa na sitwasyon sa bahay man yan, sa trabaho, sa relationship, God's love will give us the calmness. Amen, the comfort. Amen, the steadiness. Because God said, in every war po, amen, in every war, dahil tayo po ngayon ay fully armored na. I pray na tayo po lahat ay fully armored na sa gabi ito. Amen, amen. Pwede po magpalakas na hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah, amen. I pray that tonight, God has given us the strength, no, to stand up, to pick up yourself. Sabi ng Lord, tumayo ka, stand up. Sabi ng Panginoon, can we all stand up? Can we apply what we have learned and received from the Word of God? Amen. Tapakan mo ano man yung sinasabi ng kaaway sa'yo. Yes. Amen. Dahil ang kaaway, we can step that, no, over our feet and crush him in the name of Jesus. Amen. Amen. Hindi po tayo talunan. Tayo po ay mananagumpay na kababaihan at anak ng Diyos. Amen po ba? So whatever the situation you are right now, whatever situation, no, aspect ng buhay mo, sabi ng Lord, God will fight for us. No? Do not fear. God will fight you, but He will not prevail. No? They will fight you, sabi nga, but they will not prevail. Ano mga bagay yan, hindi po yung matatanggumpay sa buhay natin. They will not win, for I am with you to protect you and deliver you. Amen. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamisa? Yes, we can say hallelujah. Thank you,